So hello at sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, mag-unbox tayo ng isang napalupit na entry-level smartphone ngayon sa Philippines, ang Tecno Camon 30 4G. So tara, maganda kaya to, tara mga J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, good news, meron tayong bagong i-unbox na entry-level smartphone na nakakalabas lang ngayon June 2024 dito sa Philippines, which is the Tecno Camon 30 4G. So quick reminder lang na maraming series itong Tecno Camon 30. Meron tayong Tecno Camon 4G, which is ito yung pinakamura, Tecno Camon 30 5G, Tecno Camon 30 Premier ba yun? At meron pang isa hindi ko na alam. Basta meron siya at meron pa isa. Basta apat to mga J-Vlog, yung pinakamali sa 20,000 plus. So, syempre dito tayo sa abot kayang halaga at paniguradong marami magkaka-interest, which is a very affordable na Tecno Camon 30 4G. Ang tanong, magkano nga ba itong smartphone na to? Napakamura dahil ang SRP lang neto is 8,999 pesos or almost 9,000 pesos lang to. Na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So, entry-level smartphone at ang maganda dito pag binili nyo to sa official store ni Tecno, nakuha ko lang to ng 7,700, almost 7,700. Very affordable dahil syempre meron tayong mga voucher dyan sa Shopee. So, kung interesado kayo dito, huwag kayong magdalawang isip pa. I-check nyo na to sa Shopee dahil napakamura nito ngayon doon. Check nyo na yung link nito sa baba or sa description box. And yung color na unbox natin ngayon is Uni Salt White. So, kakaiba. Nakita ko na to sa picture napakaganda nung camera module nito. Yan na ngayon yung muso ngayon sa mga cellphone, circular camera module. So, yon, meron tayong mga konting specs dito, which is good news. 120Hz screen refresh siya at AMOLED display pa itong smartphone na to. And yon, since binili ko to nga sa Shopee, nung upon receiving, binuksan ko to, nag-video ako. So, kung bibili kayo sa Shopee, sa mga legit store lang or sa mga Shopee Mall, Laz Mall, doon lang kayo bibili sa mga official store ng brand na gusto nyo. And kahit na sa mga official store, ugaliin nyo po na i-video yung unit nyo while opening the package. Dahil minsan hindi naman kasalanan ng brand yan or nung store. Minsan merong mga discrepancy sa delivery. Kaya yon, parati nyo i-check yan mga J-Vlog at parati kayong mag-video para meron kayong proof na, for example, wala pong laman na unit yung package nyo, meron kayong mapakitang proof sa Shopee or sa Lazada. So yung ulitin ko, sa mga official store lang po kayo bibili para mas safe po ang inyong transaction. So yon, tara mga J-Vlog, samahan nyo unbox itong Tecno Camon 30 4G. So ito yung box ng Tecno Camon 30. Ayan siya. So, ang dami niyang features dito na nakalagay na Dolby Atmos pa siya, infrared remote control, optical image stabilization, and NFC. Tignan nyo. Ito huwag kayo masisilaw dito sa 16GB of RAM. Hindi po yan yung totoong RAM niya. Ito po yung totoong RAM niya. 8GB lang. Always look for the physical RAM. Yan ang priority nyo. Huwag nyo parating i-check yung extended. Extended, parang lang, nakakatulong lang naman yan Nakakatulong lang yan, pero ang importante pa rin is physical RAM, lalo na sa gaming. So, 8GB 256 po ito. Parang marketing getup yan. Ginagawa nilang 16 para ma-attract yung mga customers. So, Tecno Camon 30. Sa likod ng box, meron tayong mga few specifications. 50 megapixel camera. Wow, ang laki ng display. 6.70 AMOLED pa. Grabe. 70 watts charging rate. 5K battery. So, grabe. Open na natin itong Tecno Camon 30 at super excited na ako makita to. Okay, let's check it out. So, yun mga ka-J-Vlog, inopen ko na rin pala to upon receiving kasi in-order ko nga to sa Shopee. So, yun ang gagawin nyo pag bibili kayo sa Shopee, parating yung i-video while opening para meron kayong proof kung sakaling hindi cellphone ang laman. So, open na natin. So, ito bubungad sa atin. Umaya na to. Ayan come on, di ba? So, ito yung cellphone. So, ito yung smartphone, Camon 30. Ayan, sinabi ko na yan kanina sa inyo. Mamaya na to, mamaya natin explore. And yung color pala na yan box natin is Uni Salt White. Oh, grabe, asin na asin ng pangalan, Tingnan muna natin kung preset ba si paring earphone. Oops. Ayan, wala.
sad to say, absent talaga si paring earphone sa mga unboxing natin ngayon. So, meron tayong Type-C cable and of course, ito yung 70 watts charging ng Tecno. Oh, wow, napakalaki ng power brick, 70 watts, grabe. So, hopefully talaga, fingers crossed, hindi nila alisin ng mga power brick, yung Transsion company. Kasi, yung mga ibang non-box ko ngayon, like Samsung and Vivo, yung mga budget mili lang smartphone, nawawala na ng charger eh. So, ito, wag nyo to natanggalin, please lang. Ito, importante kasi charger. So, meron tayong type, so, meron tayo dito, andyan si BBC Ejector, tatago niya sa gilid. So, yun lang naman yung content ng box. Let's proceed ngayon sa main event, yung smartphone. Ayan na, sobrang ganda nito for sure. And, ayan mga ka-J-Vlog, tignan na natin yung color netong Tecno Camon 30. Yung Uyuni Salt White, nabubulol ako sa basa. So, in 3, 2, 1. Ay, grabe. Ang ganda naman nito. Parang ano na to, flagship design na. Pero mo, entry-level smartphone lang to. Hindi nyo akalaing base model lang din to ng Camon series, ng 30 Camon series. Diba? Ang ganda naman ng design nito. Oh. Flagship na flagship. Ito yung Uyuni Salt White. Tignan nyo itong texture na to. Parang natuyong asin. Ganda, no? Ganda ng texture, matte. Meron tayong konting glossy dyan. Na prone yan. Hindi naman siya ganun ka-visible dahil white din naman siya, light color. Ito, nakaka-track yung camera module. Tignan nyo naman yung details ng camera module nito. Ayan, no? Ganda. Pero, wag kayo malinlang ulit. Dahil triple rear camera lang to. Ayan lang ang camera. Design lang yan. So, hindi siya quad camera. And ito yung flash. Ganda. Ewan ko kung ano to. Itong orange na yan. So, explore pa natin to. Glossy yung gilid. So, maganda yung ginagawa ni Tecno dito. Ginagawa nilang glossy yung gilid. Para kunyari, pag malayuan or hindi mo mapansin, mukha siyang stainless steel ng iPhone, di ba? So, para siyang stainless steel pero plastic yan. Ganda rin ng move ha. Nagmumukhang stainless steel. Meron tayo dito ang power button and volume rocker sa taas naman ng smartphone na ito. Maganda. Dolby Atmos pa tong smartphone na to. With IR blaster pa at microphone. Sa left side is SIM tray. Tingnan natin kung expandable ba storage nito. So ito pa magandang balita. Expandable pa storage nito via micro SD card and hindi pa siya hybrid. Grabe, sulit naman nitong smartphone na to. 3.5mm headphone jack, microphone Type-C, and speaker grills pa. Sa bibili rin na itong smartphone na to, meron na po siyang screen protector dito sa display niya. Open na natin itong Tecno Camon 30. Napakaganda nito. Ayan, Tecno, powered by Android. So, habang nag-open, hindi pa pala natin na-check yung, yung mga manual kung kasama doon si Maring Jelly case. Ayan. So, ito pala yun. Nalimutan ko. Ito. Check natin. Nalimutan ko kung anong mga kasama dito. Masyado kasi ako na-excite sa design eh. Yun, tanggal. Ito pa, malupit mga J-Vlog. Meron pa silang libreng extra na mobile phones auxiliary cleaning kit. Libreng, may additional tempered glass. Yan lupit naman. So, screen protector kasi naka-include dito, which is yung plastic. Meron na kayong option to put a tempered glass na ino-offer din ng Tecno out of the box. Napakaganda naman ng move na yan ni Tecno. Dalawang screen protector agad ang in-offer. One plastic at isang tempered glass. So, 12 plus 1 warranty. So, a total of 13 months. Grabe naman to. Ang dami namang pakulo ni Tecno na sobrang ganda. Ay, hindi po si Maring Jelly case ang included. Yun lang, nalungkot ako. So, yun lang nakakalungkot mga J-Vlog. Hindi po siya si Maring Jelly case. Si Maring hard case. Maring hard case. Na, hindi ko gusto yung ganitong, case. To be honest. Kasi hindi siya ganun na, hindi ganun napoproteksyonan yung smartphone. At isang hulog lang panigurado mababasag din agad to. And tingnan nyo, naka-expose yung baba. So, bili na lang kayo ng additional case. So, temporary case, okay na yan. Lagay nyo muna para hindi magasgasan yung phone nyo. So, ayan yung case niya. So, setup muna natin to. So, ayan, na-setup na natin si Tecno Camon 30. Siyempre, bubungad sa atin dito. Napakaganda ng display
Dahil yan, of course, AMOLED na tong smartphone na to. Solid, ang ganda naman ng display nito. So, meron nga siyang IR remote control. And, wow, grabe. Ang laki na nga ng display, AMOLED pa. Tapos, check natin yung natirang storage out of the box. So, wala pa tayo na-install din dito. Dito muna tayo sa my phone muna pala. So, ito yung details. G99 Ultimate, 50 megapixel in camera. Front camera is 50 megapixel din. So, expect nyan, common series nag-focus yan sa camera performance. Kaya, check natin yan, of course. Storage. Iba na rin to. Android 14 na rin to. Ito maganda dito. 24 gigabytes na yung nagamit. So, maliit lang naman. All goods pa yan. System is 20.20 gigabytes. Okay. So, malaki pa yung available storage naman. 200 plus gigabytes pa mga J-Vlog. So, next is the display. Ang maganda rin dito, AMOLED na nga, 120 Hz screen refresh rate pa ang mo offer. May option kayo to 120, 90, or 60. So, dito tayo sa 120 Hz. So, napaka-smooth. So, yan. Napakaganda naman ng display na itong Tecno Camon 30. Si Tecno Camon 30 4G ay meron triple rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels at yung front camera is meron ding 50 megapixels at capable sila mag-shoot ng 2K video recording at 30 fps. Sa screen naman si Tecno Camon 30 4G ay merong 6.78 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2436 pixels na meron 393 pixels per inch. Support niya rin ang AMOLED at maganda dito is naka-AMOLED display na siya na 120 Hz screen refresh rate. So, as naman out of the box, naka-Android 14 siya with iOS 14. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G99 Ultimate. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU nakamali G57MC2 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 70W fast charging rate. So, mga J-Vlog, nakita nyo na unboxing na itong Tecno Camon 30 4G. Next is, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa napakasaglit ko palang napaggamit ng Tecno Camon 30 4G. Number 1 sa display. Display quality, paniguradong hindi to tinipid mga J-Vlog. Ang ganda ng display nito, yung specs. Biruin nyo naka-AMOLED sa ganitong halaga lang na almost 9,000 pesos. 120 screen refresh rate pa, Full HD plus 1080p, tapos napakalaki pa ng screen size niya, almost 6.8 inches. So panigurado pag maglalaro kayo sa Tecno Camon 30 4G, bibigyan kayo nito ng premium viewing experience. So, sobrang lupit ng display nito. Napakataas din ng brightness. Ito naman yung gusto kong improvement sa mga sa Tecno is gumaganda na yung brightness sila, even sa outdoor mas maliwanag na sila. Yun ang maganda doon. Number 2 sa RAM at ROM. RAM at ROM, reasonable 8GB, 256GB. So, kung maglalaro kayo dito, panigurado may enjoy nyo naman dahil minimum na talaga for gaming is 8GB of RAM, 256GB. Napakadami nyo na po malalagay dito sa Tecno Camon 30 4G. Number 3 mga ka-J-Vlog sa chipset. So, yung chipset, ito na talaga yung pinakamataas sa chipset na pwedeng mo offer sa entry-level segment na 4G, which is a MediaTek Helio G99 Ultimate. So, yon G99 kasi nga 4G siya, pero since ilang beses ko na rin naman na-try ang G99 Ultimate, okay na okay yan for gaming. Kaya-kaya mag-handle niya sa mga modern games. Lalo na, GPU niya is Mali G57, yes, reasonable pa yan for gaming. Don't worry, malakas pang gaming itong Tecno Camon 35, itong Tecno Camon 30 4G. At hindi naman kasi gaming ang focus nito, which is the camera talaga kasi ang Camon series yan. Expect nyo na yan na pag Camon series, all-in-one na to. Kaya ito yung favorite na series ko dahil maganda na ang camera, maganda pa ito for gaming dahil mabibilis din ang chipset na nilalagay ni Tecno dito. Number 4 sa design. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa design ng Tecno Camon 30 4G? So ito nga yung Uyuni Salt White. Ganda oh. Hindi nyo akalain na 9,000 pesos lang itong smartphone na to. Mukha nga siyang mid-range.
na mamahalin. Very premium looking. Ayan, napakaganda. So, when it comes sa design, perfect 10 ang score ko dito sa Tecno Camon 34G. And pinakala sa camera. Camera-wise, ang ganda ng design din. So, buti naman nag-transition na sila sa circular camera module. Mas premium looking siyang tignan. And quick reminder lang sa camera, dun ako nalungkot lang sa mga ibang camera dahil very useless lang. Ito lang talaga yung pinaka-useful dyan, which is a 50 megapixel main camera. Dahil yung rest camera niya, AI lens tsaka depth sensor na which is for me useless yan. So parang ginagawang marketing getup na lang yan. So sana, di ba, ginawa na nilang ultra wide or macro lens. Malay natin sa 5G yan or sa Pro version, yung mga ibang camera specs. Tapos nilagay nila sa base model is yung mga useless lang na camera like depth sensor and AI lens. Pero na-try ko na to for pero trinay ko na yung 50 megapixel nito. Legit napakalinaw niyan mga J-Vlog. Ang ganda ng quality niyan. Front camera rin is 50 megapixel, napakalupit. So yun lang mga J-Vlog, yung first impressions natin dito sa napakabangis at napakamurang Tecno Camon 34G. Kung interesado po kayo dito, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko po yung link nito sa description box. Abangan nyo na rin po yung full review natin dito and of course yung game test.